Magandang hapon mga kapuso. Sa pagkakataong ito nga po ay muli na namang pinahiya ni Trixie si Lynette at sinabi nga niya dito na pakitang tao lamang ang ipinakita niya noon, kung kaya't sinabi naman ni Lynette na kung plastic nga siya at hindi na niya kailangan ay mas lalong hindi niya kailangan ito, at itinuturing pa naman niya itong kapatid. Ngunit sinabi naman ni Trixie na kailanman ay hindi niya hindi niya masisikmurang maging kapatid si Lynette dahil anak lamang ito sa labas. Samantala, kinausap naman ni Ino si Lynette at magkakaroon nga po ng birthday party si Ino sa beach, na kung saan nga po ay imbitado itong si Lynette at Kurt dahil nga ayaw pumayag ng mga magulang ni Ino kung walang nakakatanda na kasama nila dahil pupunta sa Germany ang mag-asawang De Leon. Kung kaya't pumayag naman si Lynette na kasama nga sila ni Kurt doon sa beach party na kung saan gaganapin ang birthday ni Ino. Nalaman nga ni Trixie ang kaganapan ito, kung kaya't kahit hindi sila invited ay pumunta nga sila doon. At dito nakaisip na naman si Trixie ng masamang balak para sa ganun nga ay makaganti daw dito kay Ino. At nang makita nga ni Trixie si Lynette, nagsumbatan na naman ang dalawa at talagang kung magsalita si Trixie kay Lynette ay napakasama at inawat na nga siya ni Kurt. Sinabi nga ni Kurt na buti may galang siya sa mga babae, dahil nga si Trixie ay walang galang sa nakatatanda sa kanya, at kung hindi titigil ito ay ipadampot niya sa guard dahil nga lang naman sila, hindi sila invited sa party. Nakita nga ni Ino si Trixie at sinabi nga niya dito na bakit siya nagpunta doon, hindi naman siya invited, kung kaya't hindi naman natinag si Trixie kahit pinahiya na nga siya ni Ino. At sinabi nga ni Trixie na kung hindi niya ito kailangan ay mas marami pang lalaki ang magkakagusto sa kanya. Naglasing nga itong si Trixie at nakita nga ni Lynette na mayroon pa siyang kayakap na lalaki, kung kaya't sinabihan nga niya ito dahil hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Ngunit sinabi lamang ni Trixie na wala siyang pakialam at sumuko na nga rin si Lynette. Sinabi niya na hindi na niya pakialaman pa itong si Trixie. Nag-aalala naman ang mga magulang ni Trixie dahil nga hindi siya nagpaalam at nagsinungaling pa siya sa driver. Sinabi pa dito na pinayagan siya ng kanyang daddy. Hindi nga nila mahanap si Trixie dahil hindi nila alam ang location. At dito na nga po mga kapuso, dahil lasing na si Trixie at ang kanyang kainuman ay sinamantala nga ang lalaking ito ang pagkakataon na nalasing na si Trixie. Ginahasa nga po niya si Trixie, kung kaya't nang umuwi si Trixie ay umiiyak at sinabi nga niya sa kanyang mga magulang na nagahasya sir at si Ino nga daw ang may gumawa nito. Magtataka naman si Lynette kung bakit may pulis na pupunta sa DNR office at huhuliin si Ino dahil nga daw sa salang panggagahasa kay Trixie. Ipagtatanggol naman ni Lynette itong si Ino dahil hindi naman siya ang may kagagawan nito, at nakita nga naman nila Lynette at Kurt na mayroong ibang lalaking kalandian si Trixie. So mga kapuso, ano na naman kaya ang mangyayari o maipapanalo kaya ni Lynette ang kaso? Siyempre si Ino ang kanyang papanigan dahil nga galit na galit naman din daw siya sa kanyang kapatid na si Trixie dahil walang galang ito at lagi niyang pinapahiya ang ating bida. Ito po ang mga dapat natin abangan dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney Atlo. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye.